sabi ko, wag mo na ako i-reban. Ha? Wag na ako isama sa reban. Diba? So, ito yun, ano? Kung meron man silang mga katanungan patungkol dun sa mga vloggers at dun sa sinasabi nilang mga ebidensya nila patungkol sa sinasabi nila na itong mga vloggers ay tumatanggap, nakikinabang sa mga sindikato ng illegal na droga at sa mga sindikato ng Pogo, dapat patunayan, di ba? Ngayon, kung ako naman ang tatanungin, dapat dalhin din natin yung usapin. Ano ang naging motivation mo, Mr. Morales? Ano ang naging motivation mo? Bakit binablog mo, binabalandara mo na itong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay isang drug addict? Yun ang hawak kong kaso eh. Nahawakan ko yan, naimbestigahan ko at naidokumento ko. Naidokumento ko yan. Kaya ako, motivated ako eh. Para kunin, tipahin yung salaysay nung taong nagre-report at yung nagre-report base sa aming validation ay kanyang malapit, pinakamalapit, malapit na malapit. Kumbaga sa ganyan. Yan, paano ba? Yan, ganyan. Yan, ganyan. Parang dalawang asong nag-asawahan na ayaw matanggal. Yung ganon. Malapit na malapit. Malupit. Yung kumbaga sa dikit na dikit. Kaya morally convinced ako. Kahit na talagang magkatapyasan tayo ng ng bakokang, talagang paninindigan ko na yung hawak kong kaso talagang solido. Yan. Diba? Kaya nga ang tanong di ba? Mukhang vloggers lang ang kinakaya nyo. Bakit yung talagang mayroong talagang mga issue, mayroong mga tinatawag na ebidensya? Bakit ayaw ninyong dalhin dyan at pag-usapan upang makabuo kayo ng nararapat na batas para amyendahan ang Comprehensive Dangerous Drugs Act? Ang mahirap sa inyo, ang inaamyendahan nyo lang ay yung chain of custody, yung Section 21 ng Article 2 ng Republic Act 9165. Bakit hindi nyo amyendahan ng tama? Sa halip na yung mga witnesses, yung three required witnesses, media, DOJ representative, at saka elected official, bakit hindi ninyo palitan ng body cam? Sapagkat bago dapat magkaroon, bago lumakad para sa anti-illegal drugs operation, dapat nakakabit na yung camera para nakikita kung papaano hinuhuli ang tao, kung papaano nakukuha ang ebidensya, kung gaano karami ang ebidensya. Hindi yung nagkakaroon ng kupitan, hindi yung nagkakaroon ng taniman, hindi yung nagkakaroon na kinakalawit na lang. Kawawa yung mga inosente. Samantala, kapag kakaibigan ka nitong mag-asawang bangag na ito, kahit na laboratorio pa ang mahuli sa inyo, nakakawala. Diba? Ako, Mr. Chairman, kinu-question ko yung ginagawa mo bilang committee chairman. Napakalaki sana ng magiging role mo, ng iyong impluwensya, maitatama, maitutuwid lahat ng pagkakamali sa mga isinasagawang anti-illegal drugs operation. Maitutuwid sana Pero anong nangyayari? Mistulang nakapiring ang mga mata mo. Bakit? Bakit? Noon hangang-hanga ka sa kampanya na ginawa ni Pangulong Duterte, sa estilo, sa pamamaraan, sa political will na ginagawa ng dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, ano nangyari? Nagmistula ka ng bakla. Anak ka ng pulis. Diba?
Anak ka ng pulis. Bistulang bakla na yung ginagawa mo. Magaling ka sana eh. Magaling ka sana. Pero ano nangyari sa'yo, Mr. Chairman? Committee mo, dangerous drugs. Ito nang dudumilan. Bakit hindi mo ako ipatawag dyan? Bakit hindi mo ipatawag si Cathy Binag? Kung makikita mo lang yung nilalaman ng USB, Mr. Chairman, kung makikita mo lang yung nilalaman ng USB, talagang alam mo, Mr. Chairman, dapat lang kalad ka rin yung mag-asawa na yan. Kung makikita mo lang yung laman ng USB. Yan yun, Mr. Chairman. Ha? Ngayon, anong plano ninyo? Ha? Sapagkat sinasabi nyo, kinakailangan mag-imbestiga, patatawag natin NBI, patatawag natin PNP. O ano ngayon? Di ba? Maganda nga yun eh. Mag-file kayo ng kaso kung mayroon kayong ebidensya. Anong gagamitin ninyo? Legislative power. Bakit nyo gagamitin ang legislative power? Para ano? Para yung incarceration o pagkakukulong ng tao ay lalampas pa ng higit doon sa itinatadhana ng inyong rules of procedure na nakalagay doon sa section 11 ng inyong rules of procedure sa pagkakandak ng mga inquiry in aid of legislation. Di ba? Matalino sana kayo, pero hindi nyo inisip na marami ring matalino sa mga Pilipino. Maaring naging matalino kayo dahil sa sustansya ng mga salapi. Maaring naging matalino kayo dahil sa impluwensya ng mga nakaupo. Tignan ninyo, nagpagamit kayo. Ayaw ninyo kaming kasuhan dahil alam ninyo na ito ay bailable. Makakalaya kagad kami pagka pinailan kami ng kaso at magkakaroon kami ng pagkakataon. Kagaya niyan. Di ba, hindi naman inquest case to. Direct filing. Pagka direct filing, ipapile mo muna sa piskal ang complaint, magkakaroon ng preliminary investigation. At aaralin ng piskal yan. Kung yan ay mayroong probable cause. Pag wala dismiss yan. Hindi ba? At alam na alam ninyo na ito ay parte ng kalayaan sa pamamahayag, sa pag-express ng opinion. Sinasabi ninyo, ginagamit yung social media platform. Di may Cybersecurity Act, di mag-file kayo ng kaso. Hindi kami natatakot dyan sa mga kaso na yan. Sapagkat kaya naming labanan yan kahit saan pang hukuman. Anong ginagawa ninyo? Nabisto namin kayo. Bakit? Sapagkat yung inyong rules of procedure na dapat 10 days lamang ang incarceration para sa violation ng section E at F ng paragraph E and F ng section 11. 10 days lang dapat. Ano ginagawa nyo? Ilang araw na, ilang linggo lang nakakulong si Colonel Grijaldo. Tignan ninyo. Ano ang katwiran ninyo? Di mag-question kayo sa Korte Suprema. Di ba? Talagang ginagamit ninyo ang kapangyarihang itim na taglay ninyo. Di ba? Mga wala kayong kaluluwa. Maitim ang mga buto ninyo. Yan, ganyan kayo. Sino ngayon ang tatakutin nyo? Kami? Wala. Hindi nyo kami basta-basta masisilo. Yang mga trap na ginawa ninyo, para lang yan sa mga daga. Sorry, Mr. Chairman, hindi kami daga. Ayaw namin dun sa pain yung keso.